Sa isang kalsada malapit sa kabundukan, nagmamaneho si James ng kanyang sasakyan sa delikadong bilis. Nang madistract siya ng isang segundo, muntik na niyang hindi mapansin ang truck sa unahan niya, kaya bigla siyang napilitang umiwas at lumiko ng mabilis, at dahil doon ay nasagasaan niya ang ilang maleta. Dali-daling lumapit si Mary para kunin ang kanyang mga gamit at sinubukan siyang tulungan ni James. Ngunit hindi sila naging mabilis, at tuloy umalis ang bus nang wala siya. Ang orihinal na plano ni Mary ay pumunta sa syudad, pero ngayon wala na siyang ibang choice kundi bumalik sa kanyang bayan, ang Silent Hill. Kaya inalok siya ni James na ihatid siya roon bilang paghingi ng tawad. Sa sandaling iyon, nagsimulang hamangin at natabunan ng ulap ang araw. Ipinaliwanag ni Mary na ito raw ang summer storm ng Silent Hill. Bigla, para bang si Mary ay nalulunod sa ilalim ng tubig, hanggang sa magising si James na lasing sa isang club. Paulit-ulit na tumutunog ang kanyang phone pero hindi niya ito pinapansin at patuloy siyang umiinom. Sinabihan siya ng isang waitress na oras na para umalis, kaya tumayo si James at aksidenteng nabangga siya, dahilan para mabitawan niya ang ilang baso. Lumapit ang bouncer para palabasin si James, pero itinulak niya ito papunta sa mga mesa. Sinubukan niyang pulutin ang tumutunog niyang telepono, pero hinawakan siya ng bouncer mula sa likod. Tinuhad siya ni James sa ulo para makawala, pero may dalawa pang bouncer na dumating at hinawakan siya hanggang sa tuluyan siyang pinalabas ng club at inihagis sa tumpok ng basura. Tumunog muli ang telepono, at sa wakas sinagot ito ni James. Si M, ang kanyang therapist, ang tumatawag at dismayado nang malaman na lasing siya, at pinaaalalahanan siya na hindi siya dapat makonsensya. Sinabihan siya ni M na umuwi at magpahinga dahil may appointment sila kinabukasan. Sa kanyang apartment, tinitigan ni James ang isang painting na ginawa niya ni Mary, at sumagi sa isip niya ang mukha nito. Sinubukan niyang uminom pa para makalimot, ngunit ang huling bote niya ay wala ng laman. Inihagis niya ito sa sahig at pinanood itong gamulong hanggang huminto sa tabi ng isang sobre na may pangalan niya. Binuksan ni James ang sulat at laking gulat niya nang mabasa niyang galing ito kay Mary. Alam niyang matagal na mula nang maghiwalay sila pero may nangyari, kaya kailangan niya siyang pumunta sa kanilang dating bahay sa Silent Hill. Nagdesisyon si James na magmaneho papuntang Silent Hill sa gitna ng gabi habang malakas ang bagyo. Nang makarating siya sa mountain tunnel, nakita niyang sarado ito. Bumalik siya sa bus station at ipinarada ang sasakyan para doon magpalipas ng gabi. Napuno ng mga alaala ng buhay nila ni Mary ang kanyang panaginip. Matapos niyang ihatid si Mary noon, nagkaroon sila ng relasyon at nagdesisyon siyang manatili sa Silent Hill kasama siya. Minsan, kapag naghahalikan sila, tumutulo ang dugo mula sa ilong niya papunta sa mukha nito. Sa huli, naghiwalay sila, at si James ay bumalik sa syudad kung saan siya naging isang lasinggero. Kinabukasan, nagpasya si James na lakarin ang natitirang daan papuntang Silent Hill. Matapos magpagala-gala sa kagubatan, napansin niya na natatakpan ng makapal na hamog ang buong lugar at may bumabagsak na abo mula sa langit. Sa malapit, isang babae na ang pangalan ay Angela ang nagbubuhat ng mabibigat na bag at hiniling kay James na tulungan siya. Tinanong niya kung ano ang abo, kaya ipinaliwanag ni Angela na nagkaroon ng sunog noong tag-init na sumunog sa kagubatan at hindi huminto hanggang umulan. Ang water treatment plant ay binaha at nalumon ng baha, kaya naging kontaminado ang tubig at maraming tao ang umalis sa bayan. Nagpasya si James na ipagpatuloy pa rin ang kanyang paglalakbay habang iniisip si Mary. Noong pumayag siyang tumira kasama si Mary noon, inamin nito na natatakot siya na baka matakot siya sa tunay nitong pagkatao. Ngunit nangako si James na palagi siyang mananatili sa tabi nito. Matapos ang mahabang paglalakad, narating din ni James ang Silent Hill, na natatakpan ng abo at makapal na hamog. Sumigaw siya, pero walang sumasagot. Bigla, nakarinig siya ng musika kaya sinundan niya ito hanggang sa makarating siya sa isang tunnel kung saan may radyo na tumutugtog. May kumot din sa sahig at may taong nakatago sa ilalim nito. Sinubukan niyang kausapin ito, pero may narinig siyang ingay sa likuran niya at biglang tumigil ang radyo. Sa sandaling iyon, biglang tumalon ang isang palaboy mula sa ilalim ng kumot at sinabihan si James na babalik sila, pero tumanggi itong magpaliwanag. Kaya tumakbo palabas ng tunnel si James. Tumanggap siya ng tawag mula kay M, pero hindi niya ito pinansin dahil napansin niya ang isang karatulang kumikinang sa ibabaw ng pintuan ng isang nightclub. Samantala, nakita ng palaboy ang isang halimaw na tinatawag na lying figure na lumitaw sa pasukan ng tunnel. Pagpasok ni James sa nightclub, naalala niya ang panahon na dinala siya ni Mary dito at ipinakilala siya sa mga kaibigan nito. Kilala siya ng lahat ng lokal dahil ang kanyang ama ang nagpatayo ng bayan at nagbigay dito ng direksyon. Biglang narinig ni James ang sigaw ng palaboy kaya bumalik siya, pero nakita niya itong unti-unting naglalaho at nagiging abo sa lupa. Nagsimulang mag-static ang radyo, at laking gulat ni James nang makita niyang papalapit sa kanya ang lying figure.
Binuksan ng nilalang ang dibdib nito at nagbuga ng asido, kaya mabilis na umiwas si James at ibinato ang isang gamit para pabagsakin ito. Gumapang ang halimaw sa ilalim ng isang van at nawala sa mga imburnal. Sumunod, tumunog ang radyo at naglabas ng emergency broadcast na nagsasabing lumikas ang lahat ng residente. Sinundan ito ng malakas na alarma na umalangaw sa buong bayan habang unti-unting tinatakpan ng kadiliman ang mga kalsada at gusali. Agad na kinuha ni James ang radyo at tumakbo, iniiwasan ang mga lying figure at ang mga asidong ibinabato nila para pigilan siya. Matapos ang mahabang pagtakbo, nadapa si James at bumagsak, dahilan para magtakbuhan ang mga daga sa paligid. Nakita niya na may kakaibang mga ipis na tinatawag na creepers na lumalabas mula sa isang grill at inaatake ang isang daga para dalhin ito sa kanilang pugad. May isang ipis na lumapit kay James kaya agad niya itong dinurog sa lupa. Biglang dumami ang daan-daang creepers at hinabol si James, kaya napilitan siyang tumakbo ng tuloy-tuloy. Sa isang random na eskinita, nakita niya ang mga creepers na inaatake ang isang lying figure. Muli siyang nadapa at nabitawan ang gamit, pero hindi niya ito maibalik dahil natakpan na ito ng mga creepers. Sa huli, nakahanap si James ng bakod at nagawa niyang makatawid dito sa pamamagitan ng pagdaan sa isang butas. Umakyat ang mga creepers sa bakod at pinapanood siyang makatakas. Pagkatapos, pumasok si James sa isang apartment building at nilock ang pinto gamit ang ilang kahoy na tabla. Maya-maya, dumating ang mga creepers at umakyat sa salamin, pero hindi sila makapasok kaya nanatili na lamang silang nakatingin. Habang sinusuri ni James ang paligid, isang babaeng duguan ang biglang lumitaw sa likuran niya, pero nang lumingon siya, wala na ito. Tinutok niya ang flashlight ng kanyang phone sa hagdan at nakita niya ang isang aninong mabilis na naglalaho. Napaisip si James kung si Mary ba iyon, at naalala niya ang araw na lumipat sila sa building na ito. Umakyat siya sa hagdan at narating ang susunod na palapag, pero nakita niyang nakaharang ang susunod na hagdan ng isang gate. Pumasok si James sa isang apartment at nakita ang isang TV na kumikinang. May kahon. Sa tabi nito na puno ng mga kaset na may label na mga buwan ng 2017. Habang papalapit siya, bigla siyang nakaranas ng isang pangitain ng mga kamay na may dugo na humahawak sa isang katawan. Napaluhod siya sa sakit habang may malakas na tunog na sumasakit sa kanyang ulo. Patuloy ang mga pangitain kaya tumawag si James kay M upang sabihing sobrang sakit ng ulo niya. Nais malaman ni M kung nasaan siya, pero ang sinabi lang ni James ay palapit na siya. Pagkatapos, naputol ang tawag dahil naubos ang baterya ng kanyang phone. Tumakbo si James papunta sa balkonahing bahagi ng apartment at naramdaman ang ulan sa kanyang ulo. Sa itaas na palapag, may isang silweta na naghihintay. Samantala, patuloy na sinusubukan ni M na tawagan si James ngunit walang sagot. Tumawag siya sa isang misteryosong linya at sinabi na ang kanyang pasyente ay lumabag sa procedure kaya kailangan ng wellness check. Pagkatapos noon, umakyat si James sa mga balkonahing nag-uugnay sa mga apartment upang marating ang nasa itaas niya. Pagpasok niya, nadiskubre niyang ang silute ay hindi tao kundi mga gamo-gamong nakapalibot sa isang mannequin. Tiningnan niya ang damit ng mannequin at naalala niyang may kapareho nito si Mary noon. May ilaw sa likod kaya sinundan ito ni James hanggang sa makarating siya sa isang nakakatakot na altar na puno rin ng mga gamo-gamo sa loob ng isang plastik na ulo. Nagdulot ito ng isa pang alaala. Isang araw, pagbalik niya mula sa pamimili, nakita ni James si Mary na napapalibutan ng isang gothic na grupo sa dilim. Sinasabi nila na ang pag-ibig ay kayang baluktutin ang isip ng tao at kailangan niyang manatiling nakapokus. Nang mapansin nilang nakatingin si James, agad nilang binuksan ang kurtina at nagkunwaring mabait bago umalis sa apartment. Natarante si James dahil palagi silang may mga kakaibang taong pumapasok sa kanilang apartment ng walang palem, pero ipinagtanggol sila ni Mary at sinabing sila na lang ang natitirang pamilya niya mula nang mamatay ang kanyang ama. Humingi ng tawad si James at niyakap siya, pero muli siyang nakaramdam ng kakaibang takot nang makita niya ang altar at ang ulo sa loob nito. Agad isinara ni Mary ang pinto ng altar at sinabing huwag na niyang isipin iyon. Pagkatapos ay ginambala siya sa pamamagitan ng isang halik. Sa kasalukuyan, nakita ni James ang isang medical report mula Brookhaven Hospital na tumutukoy sa acute asthma attack at nakapangalan kay Mary. Sa sandaling iyon, may narinig siyang ubo kaya nagpasya siyang alamin ito. Sa isang banyo, nakita ni Eddie na mukhang may sakit at sumusuka sa inidoro. Nagtaka si Eddie kung bakit si James ay hindi nagkakasakit tulad ng iba. Sinabi ni James na may hinahanap siya, kaya natawa si Eddie. Sinabi ni Eddie na wala nang natira, at ipinaliwanag niya na may nangyaring malaki na naging sanhi ng mga sunog, pagkontamina ng tubig, at pagkabaliw ng mga tao. May mga taong namamatay sa pagdurugo sa mga kalsada, at saka lumitaw ang mga halimaw. Ipinakita ni Eddie ang nabubulok na sugat sa kanyang braso at sinabi
sinabing swerte pa raw si James. Bigla, may narinig silang iyak ng sanggol sa di kalayuan kaya sinundan nila ito. Pagliko nila sa isang kanto, nakita nilang may mga rehas na nakaharang sa koridor. Sa kabila nito, nakita nila si Laura na nagtatangkang magtago. Gusto sana ni Eddie na iwan siya, pero inabot ni James ang kamay niya sa rehas at sinubukang hikayatin siyang sumama. Nang papahawak na si Laura sa kamay niya, biglang tumunog ang radyo at may narinig silang nakakatakot na ingay sa dulo ng koridor. Pinipilit ni Eddie na umalis na sila, at si James ay halos hindi na makatagal sa sakit ng ulo, pero tumanggi siyang umalis ng walang bata. Habang papalapit ang ingay, sinigawan ni Eddie si Laura na magtago muli. Pagkatapos, sinipa niya si James at tumakbo palayo. Nang tumangala si James, nakita niyang ang ingay ay galing kay Pyramid Head at sa kanyang napakalaking espada. Inabot ni Pyramid Head ang mga rehas at sinubukang hulihin si James, kaya agad siyang tumakbo palayo. Habang binubunggo ni Pyramid Head ang mga rehas para sirain ito, nakakita si James ng isang mannequin monster. Lumingon ito sa kanya, at biglang natanggal ang ulo nito at gamulong sa sahig. Nakatingin ang mga mata nito kay James habang ang katawan ay nagsisimulang magbago at naging parang gagamba. Agad tumakbo si James muli habang ang mannequin ay muling inilalagay ang ulo nito at may mga insektong lumalabas sa bibig nito. Matapos makapasok sa isa pang pinto, pumasok si James sa isang apartment ngunit napansin niyang nakasara at sealed ang lahat ng bintana. Naririnig niya ang paglapit ng mannequin spider kaya nagtago siya sa loob ng aparador at sumisilip sa siwang sa dingding. Habang naghahanap ang spider sa loob ng apartment, biglang pumasok din si Pyramid Head. Agad sinugod ng spider si Pyramid Head, pero madali niya itong itinulak sa mesa at pinukpok ang mga paa nito gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, pinaghahampas niya ang spider at napilitan si James na takpan ang kanyang bibig para hindi mapasigaw. Pagkatapos noon, binuksan ni Pyramid Head ang aparador at tinitigan si James ng malapitan, at nakita niya ang mga mata ng tao sa loob ng helmet nito. Biglang tumunog ang alarm ng bayan at sabay na hinawakan nila ang kanilang ulo habang sumisigaw sa sakit. Makalipas ang ilang oras, nagising si James na mag-isa sa loob ng aparador. Lumabas siya at napansin niyang normal na ulit ang itsura ng lugar. Nakita rin niya si Angela na nakahiga sa sahig. Sinabi ni Angela na hindi niya siya maililigtas, kaya lumapit si James at pilit humihingi ng paliwanag, pero tinutukan siya ni Angela ng kutsilyo para ilayo siya. Pagkatapos, bumagsak si Angela habang umiiyak. Tumakbo si James palabas ng building at sa ibabaw ng pader ay nakita niya si Laura, na nagsabi sa kanya na saluhin siya kung tatalon siya pababa. May hawak siyang manika at sinabi niyang ibinigay ito sa kanya ni Mary. Habang sinusubukang magtanong ni James, may nakita si Laura at bigla siyang tumakbo. Sinundan siya ni James, hindi alam na may taong papalapit sa kanya sa ulap ng hamog. Sa isang parke, pumasok si Laura sa isang maze at sinubukan siyang sundan ni James, ngunit nawala siya sa loob nito. Biglang lumitaw si Maria sa likuran niya at tinanong siya tungkol sa kanyang mga plano. Nagdesisyon siyang tulungan si James dahil siya lang ang mukhang normal na tao na nakita niya sa loob ng ilang linggo, at sinabi niyang mas ligtas kung magkasama sila. Nagawa nilang makalabas sa maze, pero pagdating nila sa kalsada, muling tumunog ang radyo. Lumitaw ang isang lying figure sa malapit, kaya nagtago ang dalawa sa likod ng sasakyan habang hinawakan ni Maria ang kamay ni James. Nagbuga ng kaunting asido ang nilalang sa lupa bago ito umalis. Pagkaalis nito, lumabas ang dalawa at nakita ni James ang isang gusali na nag-trigger ng isa pang alaala. Isang araw habang naglalakad siya sa lungsod, nakita niya si Mary na hinihila ng kanyang mga kakaibang kaibigan. Sinundan niya sila sa isang eskinita at nakakita ng bakod na natatakpan ng mga poster. Pinunit niya ang mga ito at itinulak ang bakod para makadaan, pero may isa pang bakod sa kabilang dulo. Napansin niya ang usok na nanggagaling sa lupa kaya tinanggal niya ang mga basura at natuklasan ang isang lihim na hatch na may mga kakaibang simbolo. Binuksan niya ito at bumaba sa hagdan patungo sa mga tunnel kung saan naririnig niya ang mga ritual ng mga nakakatakot na tao. Sa kasalukuyan, dinala ni Maria si James sa ospital kung saan nakita niya ang mga file ng pasyente at mga medical notes. Inilalarawan ng boses ng doktor ang mga sintomas at sinisisi ito sa pagkakalantad sa hindi pa natutukoy na substansya. Nagtapos ang recording sa pagtatanong ng pangalan ni Mary. Sinabi ni Maria na may mga bulong-bulungan tungkol sa isang culto na sumasamba sa ama ni Mary kahit matagal na itong patay. Sa susunod na tape, binanggit ng doktor ang isang potion na matagal ininom ni Mary at inamin niyang pakiramdam niya ay nagiging buo siya kapag iniinom ito. Dahil dito, naalala ni James ang nakita niya sa mga tunnel. Ang mga tao ay nakasuot ng itim na roba at pinapainom si Mary ng isang likido mula sa maliit na bote. Pagkatapos, ibinababa nila siya sa lupa at iniinom ang kanyang mga likido. May nag-record ng lahat gamit ang camera kaya ang mga ritual ay nasa mga tape na nakita nila noon. Biglang naputol ang pag-alala ni James dahil
dahil sa muling sakit ng ulo habang umuugong ang siren sa buong bayan. Nang mahawakan niya ang sahig, nagsimulang kumalat ang kadiliman at naging bulok ang buong paligid. Hinila siya ni Maria palabas ng silid, ngunit hindi sila makalabas dahil may bahagi ng gusali na gumuho at nasusunog. Kumuha sila ng metal bar mula sa isang wheelchair at dumaan sa kabilang koridor para humanap ng labasan. Dumaan sila sa maraming silid na puno ng mga halimaw hanggang sa makarating sila sa isang silid na puno ng bobblehead nurses. Lahat sila ay may hawak ng mga gamit at mukhang nakatigil. Biglang nagsimulang magingay ang isa, kaya nagising ang iba at hinabol sina Maria at James. Tumakbo sila at pumasok sa isang elevator, pero hindi gumana ang mga button. Nagdesisyon si James na lumaban at pinabagsak ang mga nurse gamit ang metal bar. May isang nurse na nakapasok sa elevator at sinaksak si Maria bago siya itinulak palabas ni James. Pinindot muli ni James ang mga button at nagsara ang elevator. Naputol ang mga braso ng ilang nurse. Habang umaakyat ang elevator, napansin ni James na malakas ang pagdurugo ng sugat ni Maria. Naghinto ang elevator kaya ginamit niya ang metal bar para buksan ito. Binuhat niya si Maria at dinala sa isang silid kung saan nakakuha siya ng bandages para sa sugat nito. Napansin ni Maria na kamukha niya si Mary dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya ni James. Sinabi niya kay Maria na maghintay muna siya habang tinitingnan niya ang susunod na palapag. Sa itaas, may nakita siyang nakasaradong pinto. Habang pilit niya itong binubuksan, biglang lumitaw si Laura sa likuran niya at ipinakita ang kanyang manika. Ngayon ay mas nakakatakot na ito, at umiiyak na parang totoong sanggol. Sinigawan ni Laura si James dahil sa pag-abandona kay Mary, at dahil doon ay biglang bumalik sa isip ni James ang alaala ng pag-iwan niya kay Mary sa apartment nila. Sinabi ni Laura na kailangan niyang hanapin si Mary bago pa maging huli ang lahat, tapos bigla siyang tumakbo. Sinundan siya ni James hanggang sa nagtago si Laura sa room 318. Nang pumasok si James sa silid, lumabas si Laura at ikinulong siya sa loob. Sumigaw si James at pinukpok ang pinto hanggang sa makarinig siya ng kakaibang ingay. Biglang may lumitaw na kama sa kisame na may malalaking kumot. Si Laura ay nagsasalita mula sa keyhole, nagtatanong kung bakit siya naroon. Bumukas ang kumot at lumabas ang isang nakakatakot na anyong tao na may tumutulong dugo mula sa ilong, kapareho ng nakikita ni James kay Mary noon. Nang banggitin ni James ang pangalan nito, biglang tumubo ang apat na braso ng nilalang at hinawakan siya, at ipinasok ang kamay sa kanyang bibig. Pinipilit ni James huminga habang sinasabi ni Laura na bumalik siya kapag handa na siya. Biglang nagising si James at natagpuan ang sarili sa isang hospital bed. Nagpanik siya, at sinubukan siyang pagkalmayan ng doktor habang sinasabi na nasa Brookhaven Hospital siya sa Silent Hill. Nang tanungin niya si Mary, pumasok si Em at sinabing kailangan na niyang tanggapin na matagal nang patay si Mary, ilang buwan na ang nakalipas. Umiiyak si James habang sinusubukang unawain ang lahat ng alaala niya. Kinagabihan, unti-unting naalala ni James ang isang mahalagang eksena. Pagbalik ni Mary sa apartment matapos ang ritual, sinabi ni James na kailangan na nilang umalis, at ginamit niya ang nakita niya sa mga tunnel bilang dahilan. Inamin ni Mary na matagal na siyang bahagi ng kulto mula pagkabata at wala siyang naging choice dahil pinilit siya ng kanyang ama. Nang sinabi ni Mary na natatakot si James, sinigawan niya ito at hinawakan ng mariin, sinasabing hindi siya natatakot. Itinulak siya ni Mary at sinabi niyang sinira ni James ang kanyang pagtatangka na tumakas, dahil nawala ang bus dahil sa kanya. Ipinaalala ni Mary na nangako si James na hindi siya iiwan kahit kailan. Kahit gaano kahirap ang sitwasyon, pero iniwan pa rin siya ni James. Sa pag-alis ni James, napansin niya ang maraming mukha na nakatingin mula sa mga bintana. Sa kasalukuyan, sinabi ni M sa isa pang doktor na dahil nawala si Mary, unti-unting nawalan si James ng koneksyon sa realidad at ng kakayahang harapin ito. Sinuri muli ni M si James at ipinaliwanag na ang ibang Silent Hill na nakikita niya ay nasa loob lamang ng kanyang isipan, at kung hindi siya sasailalim sa therapy, tuluyang sisirain siya ng mga delusyong ito. Pag-alis ni M, tumingin si James sa bintana at nakita ang isang babaeng kamukha ni Mary sa labas. Dama po ang mga gamo-gamo sa salamin, at muling tumunog ang alarm habang unti-unting nilalamon ng kadiliman ang ospital. Biglang napunta si James kay Maria, na nagsabi na dapat na silang umalis ng magkasama dahil hindi niya mahanap si Mary. Napansin ni James kung gaano siya kahawig ni Mary, at hinalikan siya ni Maria, sinasabing pwede silang magsama doon. Ngunit tumalikod si James at sumakay sa elevator. Sinubukan siyang pigilan ni Maria, pero hindi siya nakinig kaya sumama na rin siya. Habang bumababa ang elevator, minsan ay nagiging nakakatakot ang mukha ni Maria. Pagbukas ng elevator, pumasok si James sa isang corridor na puno ng mga painting niya kay Mary. Mula sa itaas, makikita na ang lugar ay isang maze. Sinundan pa rin siya ni Maria at sinabing kailangan
kailangan niyang tanggapin na tapos na ang lahat. Sinabi ni James na hindi siya totoo at tinawag siyang hadlang, habang hinahawakan niya ang kanyang ulo. Nagsimulang mag-flicker ang ilaw, at sumigaw si Maria sa sakit habang lumitaw si Pyramid Head sa likuran niya at pinatay siya gamit ang napakalaking espada. Humarap si James at nakita ang sarili niyang mukha sa ilalim ng helmet ni Pyramid Head. May flashback na ipinakita si James na lasing na nagpinta ng pyramid sa sarili niyang larawan upang takpan ang kanyang mukha. Ang halimaw ay simbolo ng kanyang guilt at pagkakasala. Biglang nagbago ang apartment sa alaala at nahulog si James sa tubig kasama ang kanyang mga painting kay Mary. Pagkatapos, natagpuan niya ang sarili sa tabing dagat at may nakitang gusaling nasusunog. Sa loob, nakita niya si Laura na tumatakbo at nagtatago sa mga gamit. Nang lumabas ito, saglit na nagkaroon siya ng mukha ni Mary. Sinabi ni Laura na kailangan niyang maalala ang katotohanan. Ipinakita sa alaala si James na naglalagay ng bulaklak sa puntod ni Mary. Ang buong pangalan ni Mary ay Mary Angela Laura Crane, kaya sina Angela, Laura, at Maria ay bahagi ng isipan ni James, na kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng personalidad ni Mary. Tumakbo si James sa koridor na nasusunog at pumasok sa isang silid kung saan nakita niya si Angela na nagkakagulo habang may mga kamay na humahawak sa kanya at pumipigil sa pag-alis niya. Ito ay sumisimbolo sa pang-aabuso na naranasan ni Mary mula sa kanyang ama mula pagkabata. Sinubukan siyang tulungan ni James, ngunit hinila si Angela pababa at nahulog din si James sa butas. Ang kama ay naging halimaw na anyo ng ama ni Mary at hinawakan si Angela. Yumuko si James at humingi ng tawad, at dahil dito, nagliyab at sumabog si Angela. Paglabas ni James, nakita niya si Mary sa dulo ng pasilyo at sinundan niya ito pataas hanggang sa bubong. Nasa kama ang katawan ni Mary, at naalala niya ang pagbabalik niya sa Silent Hill matapos ang kanilang paghihiwalay. Si Mary ay malubhang may sakit dahil sa potion ng kanyang ama at wala ng pag-asang gumaling. Hiniling niya ang habag, kaya sa matinding pag-aalinlangan, tinakpan ni James ang mukha niya gamit ang tuwalya hanggang sa siya ay mamatay, habang umiiyak siya. Sa bubong na nilalamon ng apoy, tuluyang bumitaw si James sa guilt niya. Umangat ang kama at napalibutan ng mga gamo-gamo. Bumukas ang kumot at lumabas ang anyo ni Mary na nakakatakot, at niyakap si James bilang tanda ng pagpapatawad. Pagkatapos, nagising si James sa normal na bubong kasama ang bangkay, at napagtanto niyang hindi niya kailanman mapapatawad ang sarili niya. Dinala niya ang katawan ni Mary sa kotse at nagmaneho papunta sa lawa. Ipinasok niya ang kotse sa tubig habang iniisip na doon na sila magsasama sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Biglang naglaho ang eksena at bumalik siya sa unang pagkikita nila ni Mary. Umalis muli ang bus, at sa pagkakataong ito ay inalok ni James na ihatid siya papunta sa syudad sa halip na ibalik sa Silent Hill. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si River Beast Legends, J-Lord Del Rosario, Arthur Mabitad, Rose Tulip, Ekgen TV, Emil Sanperil, Aguilas de Cua from Valenzuela City Abalos Bukid, Andrew Lagasan from China Bank Savings Kawit Branch Mall, Danilo Cantenjos from Laguna, Mariel Caballero from Negros Occidental, Reeng Ada Simbajon from Maasin Iloilo, at Zygan Enzo Yalong from Ilocos Norte Lawag City Navotas. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.